Well, ngayon amigo, ay ating pag-uusapan ang plano para sa gagawing drilling operations ng Liguasan Marsh sa Cotabato Basin, kung saan kapag nakuha na umano ang buong deposito ng langis at gas sa nasabing lugar, ay magiging otomatikong miyembro na ang Pilipinas ng OPEC o sa Organization of the Petroleum Exporting Countries na kinabibilangan ng mga bansang nangunguna pagdating sa pag-export ng mga produktong petrolyo sa buong mundo, na kapag nangyari ito ay inaasahang magiging ito na ang isa sa muling magpapabangon sa ekonomiya ng ating bansa. Kailan ba masisimulan ang drilling operation sa Liguasan Marsh? Gaano ba kalaki ang deposito ng gas na makukuha dito? At paano nito mababago ang kinabukasan ng ating bansa? Yan ay ating alamin. Ngunit bago tayo magpatuloy amigo, ay maaari bang pag-subscribe ng ating channel dahil marami ka pang dapat na malaman sa mga kaganapan sa ating bansa at sa buong mundo. Matapos magawara ng kontrata sa serbisyo noong Pebrero ng taong 2022, ang kumpanyang SK Liguasan Oil and Gas Corporation para sa nominadong lugar na Area 9 na bahagi ng Liguasan Marsh na matatagpuan sa Sultan Kudarat at South Cotabato, ay sinabi ng kumpanya na tutuparin ito ang obligasyon sa pag-alugad sa Department of Energy sa loob ng 7 taon. Kaya noong Abril 2022, matapos ma-secure ang Service Contract 77, ay sinabi naman ng kumpanya na target nitong makakuha ng 2 rig upang simulan ang pagbabarena sa loob ng Cotabato Basin sa loob ng 6 hanggang 8 buwan. Ang kumpanya ay kumukuha ng pondo na nagkakahalaga ng $50 million para makakuha ng 2 rig upang masimulan na ang pagbabarena sa buwan ng Setyembre o Oktubre, kung saan ang bawat isang rig ay nagkakahalaga ng $20 to $25 million na bibilhin pa sa Houston, Texas. Nagpasya ang kumpanya na bilhin ang mga rig dahil sa klaw ng Service Contract 77 ang maramihang mga prospect site, kabilang ang 12 sa Sultan Kudarat at 20 sa Liguasan Marsh. Kaya nito lang Setyembre 2022, ang Mindanao-based SK Liguasan Oil and Gas Corporation ay naghahanap na ng mga dayuhang kasosyo sa joint venture para i-develop na ang Liguasan Marsh sa Cotabato Basin. Sa ngayon ay bukas ang kumpanya para sa mga foreign farming investors. Ang SK Liguasan Oil and Gas Corporation ay 100% na kumpanyang pag-aari ng Pilipino na siyang nagmamay-ari na Petroleum Service Contract No. 77 o Area 9 na sumasaklaw sa isang 72,000 hektarya na petroleum prospective na lugar sa onshore Cotabato Basin na isang 1.2 milyong hektarya na reyon sa Central Mindanao na sumasaklaw sa mga lalawigan ng Sultan Kudarat, Maguindanao, North at South Cotabato at kabilang ang Liguasan Marsh, kung saan ito ay tinatayang naglalaman ng 3.4 trillion cubic feet ng natural gas at 4.8 billion barrels ng krudo. Ang drilling operations para sa Liguasan Marsh sa Cotabato Basin ay inaasahang masisimula na ito sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Alinsunod na rin sa kautusan at pagnanais ng ating Pangulo na dapat magamit na ang mga katutubong likas na yaman ng ating bansa, kagaya na lamang ng langis at gas, upang mapakinabangan na ito ng sambayanang Pilipino. At kung ang SK Liguasan Oil and Gas Corporation ay magtagumpay na ma-extract at makagawa ng 3.4 trillion cubic feet na natural gas sa Sultan Kudarat sites at 4.8 billion barrels ng crudo sa Rojas Mountain Range ng South Cotabato, ay magiging napakalaki ng kontribusyon ng Cotabato Basin sa ekonomiya ng Pilipinas dahil ang 3.4 trillion cubic feet na natural gas source ay maaaring mag-supply ng 3 hanggang 5 power plants, habang ang 4.8 billion barrels ng crudo ay maaaring magpakain sa isang oil refinery na may kapasidad na 400,000 barrels kada araw na maaaring tumagal ng 33 taon. Ang produksyon ng langis at gas na ito ay inilaan para sa domestic market ng Pilipinas. Ayon sa plano, kapag nangyari ito ay makatwiran lamang na magtatag din ng isang export processing zone sa Sultan Kudarat. Ang export processing zone ay isang lugar na itinakda upang pausayin ang komersyal at industrial na pagluluwas sa pamamagitan ng paghikayat sa paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pamumuhunan mula sa mga dayuhang entidad. Ang mga insentibo tulad ng mga tax exemption at isang barrier-free na kapaligiran ay ang pangunahing atraksyon ng isang export processing zone.
At ang lugar na napili para dito ay ang Tuna Bay na isang malalim na anchorage area sa munisipalidad ng Palimbang ng Sultan Kudarat sa tabi ng baybayin ng dagat Celebes, kung saan ay nagalok ito ng pinakamagandang lugar para sa isang export processing zone. Ang bay na ito ay napili dahil 200 metro mula sa baybayin. Ang lalim ng tubig ay nasusukat na nasa 200 fathoms o 120 feet, kung saan ang pinakamalaking carrier ng krudo na may haba na 73 talampakan ay maaring magdaong at magkarga ng mga produktong petrolyo. Kapag natapos na ang Palimbang Export Processing Zone sa loob ng 5 taon, ang Tuna Bay ay magiging isang bagong rutang pandagat dahil ang dagat Celebes ay tinuturing na sea line of communications na kumukonekta sa mga tamang maritime na bansa ng Malaysia, Indonesia, Brunei at Singapore. Papunta naman sa estado ng Australia at New Zealand at sa iba pa mga bansa sa Southeast Asia. At kung makuha na ang buong deposito ng langis at gas sa Cotabato Basin at Liguasan Marsh, ang Pilipinas ay magiging otomatikong miyembro na ng OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries. At kapag papala rin ito sa ilalim ng Administrasyong Marcos, ay tiyak aangat na ang ating bansa dahil makakalikha na ito ng maraming trabaho para sa mga Pilipino at mababayaran na rin ang mga dayuhang utang ng ating gobyerno. Amigo, anong masasabi mo sa mga gagawin drilling operations sa Liguasan Marsh at Cotabato Basin? Mababago na kaya nito ang kinabukasan ng ating bansa? Well, comment down your opinion para mapag-usapan natin ang iyong reaksyon patungkol dito.